Welcome back again sa ating YouTube channel, guys. Kung bago ka pa lang sa channel ko, please kindly support my YouTube channel. Subscribe naman. Maraming salamat po. So dito pagdating natin sa spot, may nakita kaagad tayong dalawang rainbow runner. A good size na rin to, nasa dalawang 1 kilo na rin. Pero hindi natin kukunin to. So another dive. So nandito tayo sa medyo buhanginan. Medyo nag-explore tayo dito ng spot. So nag-sun dusting tayo dito para ma-attract yung mga isda. Eto, may mga lumalapit na talakitok. So ayun sila, marami. Pero yung target natin, yung nasa bantang kaliwa natin, yung nasa likod nila, yung slender unicorn. Pero medyo malayo. Eto, sana mga goods na rin to. Mga 1 kilohin na siguro to, itong mga trevally na to. So ayun sila, pabalik-balik. Ayaw lumapit ng mga slender unicorn. So hayaan muna natin to. So another dive tayo. Eto, may nakita tayo ditong pagkalapag natin, may nakita tayong great barracuda. Pangayuan kung tawagin dito sa Banton. Pero biglang lumiko, kaya inangatan ko, baka mapansin tayo. So pagkaangat natin, buti nilang napansin tayo. Palapit na sana siya pero biglang lumiko ulit. Eto, out of reach pa rin siya dito, kaya hindi ko tinira. Medyo malayo pa. So wala na, nandun niya, lumiko na. So hayaan muna natin yon. So another dive tayo, same spot pa rin dun sa nakitaan ng barracuda natin. So dito, nandito kasi yung mga slender unicorn. So yun yung target natin ngayon. Medyo malabo yung tubig, kaya good na ito yung gusto kong pag-hunt sa kanila, yung medyo malabo yung tubig. So pagkalapag natin, tinry ko ulit tingin-tingin sa paligid, baka bumalik yung barracuda. Pero walang sign na nandyan pa siya sa paligid. Siguro nabulabog natin, kaya umalis. So dito may nakita tayong surgeon fish, budlaw kung tawagin dito sa amin. So ayun, kung makikita nyo sa bandang kaliwa, palapit sa atin. So dito goods na rin to, out range na siya. Kaso bigla akong nakita ko yung mga bait sa unhan, biglang gumalaw ng bigla. Ayun, kaya tumakbo yung akala ko may paparating na malaki. Pero naglingon-lingon ako, walang nagpakita. So buti na lang bumalik agad yung surgeon fish, kaya tirayan na natin to. So ayun, na stone shot natin, na spine shot. So kaya hindi na nakapalag ng mabuti siya. Labahita, surgeon fish.
2 kilogram on scale. 2 kilo na rin to. Kaya goods na rin. So eto, pag hinahawakan ko, konting ingat na lang kung makakahuli kayo ng ganito kasi may matalas sila sa buntot na parang napakatalas niyan. Sobrang sakit pag nasugatan kayo. Ayan, kung mapapansin nyo yan. So dito muntikan pa tayo pagpigwas nya. So magkabilaan siya dyan sa may buntot nya. Kaya kung makakahuli kayo nito, kunting ingat na lang. So another dive. Same spot pa rin tayo dun sa nahulihan natin ng Short on Fish. Shoutout nga pala kay Ken's for Fishing. Maraming salamat po. So dito kasi nandito pa rin yung grupo nung Slender Unicorn. So yun yung target talaga natin ngayon. Marami sila ngayon. So pagkalapag natin, nandito sana yung bait kaso walang sign na naghunt sa kanila. Walang malalaking So dito ayan sila, yung Slender Unicorn. So yung nasa bandang likuran ng Slender Unicorn, yun yung mga midnight snapper. Bukawon kung tawagin dito yan sa Banton. Pero yung focus lang tayo dun sa Slender Unicorn. So pag mga ganitong movement nila is mabagal, kahit medyo malayo yung tira, pag tinira mo sila as abot nung range, kayang tamaan. So ito medyo malayo to yung pagkatira natin dito. So ayun, na-spine shot natin. So maganda kasi yung galaw niya, hindi yung mabilis, kaya nagandahan natin ng tama. Slender Unicorn. Tawag na ito sa Banton, anong tawag na ito? Kumay. Kumay sa amin to. So pagkatapos na ito, medyo paggabi na rin, pahapon na, madilim na yung ilalim. So tingnan ko yung oras, mga 5:20 na. So ito na yung last na isda natin ngayong araw na ito. Ito nasa 1.3 kilogram on scale itong Slender Unicorn. Kumay kung tawagin dito sa Banton. Goods na rin. Nakadalawang piraso tayo. So eto na, pauwi na tayo. Okay na rin to. At least hindi tayo na zero. So pagkalipas ng isang araw, dive ulit tayo. Ibang spot na naman to. Ito yung spot natin kung saan tayo nakakita ng mga dogtot, trevally or mga king mackerel. So dito, hindi ko na na-videoan yung pagpunta ko dito sa spot kasi medyo madilim pa nung pumunta ko dito. Kaya nagpahinga muna ako dito sa batuhan. So nung papunta na tayo sa spot, papunta sa malalim, may nakita tayo ng grupo ng matambaka, kung tawagin dito sa Banton. So eto sila, ang dami. So pag ganito, pag
medyo naka-circle sila or pabilog yung formation sila, medyo may nag-hunt sa kanila, kaso dito medyo wala. So dito hayaan muna natin to. So pagkadating natin sa spot ay bagad. Etong spot na to is, ito yung mga old spot ko, yung wala pa tayong camera. Dito tayo palaging nakakahuli ng mga red bass or red snapper. So dito habang papalapit tayo sa batuhan, may nakita tayo kaagad na grouper. Ayun, nandun sa cliff. Etong ano kasi na ito, nasa cliff siya. Pababa na yan, malalim na. So nilapitan agad natin. So biglang lumipat ng pwesto. So tirahin na natin to. So buti lang napaganda nung tama natin. A good holding shot naman siya, kaya walang problema. Kaya habang pataas tayo, binigyan ko muna siya ng line. Grouper. Dito ang tawag sa Banton, bantuyon. Kung tawagan itong ano, marbled grouper. So eto siya. Yun. Ganda ng ano natin. Tama. Bantuyon. Eto nasa 3 kilo na rin to. 3 kg on scale. Ayos na rin. Goods na rin to. So ang kilo dito sa amin na ito, pag mga ganito, nasa ano, binibenta ko ng 190 per kilo. So ang ganda ng kulay talaga ng ganito. Kaya ang galing mag-camouflage din ng isdang ito pag nasa batuhan sila. So pagkalagay natin sa stinger, dive ulit. So dito nag-abante lang ako ng konti kasi medyo malakas yung agos, kaya nagpatangay lang ako. Medyo malapit lang dun sa napanaan natin ng lapu-lapo. So eto yan, yung blue na yan, clip na yan, medyo malalim na yan, pababa na yan, kung mapapansin nyo. So dito lang tayo sa kaya nating dapaan. So dito may napansin kaagad tayong dalawang red bass, red snapper, managat kung tawagin sa iba. Dito sa amin ang tawag dito sa isdang ito, bingaw. So medyo malayo pa naman sila, kaya antay-antay lang. So nauna yung maliit, akala ko dediretso na sa atin, kaso yung paggalaw natin ng pana biglang bumalik. So buti na lang yung malaki
medyo malapit na. So pagkakuha natin ng range, so tirahin na natin to. So pagkakita ko agad, medyo parang napataas yung tama nung pagkatira natin. Kaya iniwasan kong magpunta sa batuhan or sumuot sa bato. Kasi baka mapunit lang or magpaka lumaki bigla yung sugat niya. Kaya hinatak ko agad pataas para hindi na sumabit sa batuhan. So anong hinahatak natin, yung pagkalapit ng isda, eto nga, medyo napataas yung tama natin, muntik nang mapunit, lumaki na yung sugat nya. Kaya buti na lang secured cast na tayo. So eto, nasa ano to, 4.4 kg on scale, nasa 4 na kilo din, medyo malaki na rin. So maraming salamat nga pala sa walang sawang nanonood ng mga videos natin, sa mga supporters natin, maraming salamat po. So ito yung huli natin, first class na mga isda, isang managat at isang lapu-lapo. So pagkadating natin sa Pangpang, nakita ko yung si Uncle Shin kumukuha ng red mouth na seashell. Yung ang tawag dito sa amin, liswi ang tawagin. So medyo marami na rin. So hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod nating mga video. Maraming salamat po.